Magandang oras sa lahat ng ating mga ka-treasure hunters, mga ka-TH sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga ka-TH dyan sa abroad. Kudos sa lahat, shout out sa lahat ng ating mga ka-TH. Meron tayong natanggap dito na magandang video rin ito dahil sa meron ngang magandang hugis ng bato. Ito yung bato na hugis ibon, yung ulo niya. Ayan o, may mata pa siya. Kung hindi man siya ibon ay napakaano naman kasi kung pagong, hindi rin pagong. So sabihin natin ito yung ibon dahil na matulis yung kanyang tuka. Ayan o. So maganda siya, maganda dahil malaki siya. At sabi ni Katiats ay meron ngang liig. Ito, may liig nga siya. Ang ibon ay kasama yan sa mga treasure symbol ng Yamashita Treasures. Ang ibon ay nagtuturo ng mga tinatawag na giveaway. Hindi ito nagtuturo ng mga big deposit. Mga giveaway ang tinuturo nito o itong mga tinatawag na quick deposits. Kaya maganda kapag ibon ay mababaw lang, pwedeng nasa 2 meters pinakamababaw, 4 meters medium na lalim, at 7 meters pinakamalalim na yan sa mga giveaway, mga katiyats. Kaya kapag lumampas na kayo sa 7 meters, huwag na kayong magpatuloy kung ang hinahanap nyo ay giveaway. Pero kung meron kayong mapa na nagpapakita ng lalim, ay sundan nyo lang ang lalim. Basta't malaking deposito ay hindi yan bababa sa 14 meters. 14 meters pinakamababaw yan sa big deposit hanggang 60 meters. Mga bunkers na yan. Kaya wag na tayong mag-asam. Wag na tayong mag-dream na maghukay ng big deposit dahil nga napaka-imposibleng makuha yan ng katulad nating mga ordinaryong tao. So atin na pakinggan ang sinasabi ni Katiats tungkol sa kanyang video at sa dulo ng bidyong ito ay gagawa tayo ng analysis kung saan pwedeng merong nakabaon. Unsang klasihag bato. Dili dili halata. Pero atas pikas. Tutuki lang. Tutuki lang. Tutuki lang. Unsang klasihag bato. Nailiog. Naay mata. Nag-atubang na siya sa wis. Nagpatong po na siya sa bato, bro. Bro, nagpatong na siya sa bato, bro. Sa ibaba, bro, din nato na ma-video kay patag ng yuta. Bro. Tutukig lang tayo, bro. Nailiog na, bro. Nailiog, bro. Na, bro. Okay mga katiyats, atin umpisahan ngayon ang ating partial analysis. Itong unang picture, kapag tingnan mo sa malayo, ay hindi mo makikita yung hugis na ibon. Pero kapag ikot ka dito sa kabila, ay makikita mo siya. Pero sa ganitong anggulo, ang unang makikita mo ay itong mata na parang may kilay pa, di ba? Ngayon, meron siyang tinitingnan banda rito. Ngayon, isa sa magsasabi kung merong nakalagay diyan
tingnan nyo tong puno ng niyog. Kung yan ba ay century old na niyog. Kung panahon ba yan ng hapon. At kahit na hindi panahon ng hapon, kapag mayroong mga remarkings, ang mga remarkings ay mga bago pa lang yung ginawa. Nasa 10 taon, 4 na taon, hanggang sa taon na to, mayroon pang mga nag-remarkings na mga Hapon at Koreano sa mga niyog. Meron akong nakikita niyan na nasa 1 taon pa na remarkings. Ibig sabihin ng remarkings, kahit saan na puno yun, ilalagay nila kahit sa batang-bata pa na niyog, basta malapit yun na niyog sa pinagbaonan, ay minamarkahan nila. Ano bang mga minamarka nila? Karamihan diyan ay mga square na butas, ganyan. Ang size niyan ay nasa 1 inch by 1 inch. Maliliit lang yan pero square. Kasi ang dala nila ay chisel, kaya ang magawa ng chisel ay square. Pangalawang klaseng remarkings nila ay mga bilog. Gumagamit sila ng tubo. Yun, pinapunch hole nila yung bilog, mga bilog yan. Mga bilog yan na, sunod-sunod na pagkalagay ng mga bilog, mga ganyan. Yung square naman ay, sa nakita ko ay hindi sunod-sunod. Isa lang siya. Pero sa mga puno ay mayroong itong mga katapat niya na puno ay nilalagyan din ng mga square. Kaya square, triangle, wala pa akong nakitang remarking sa puno na triangle personal. Pero meron tayong ganyang mga remarking sa puno na triangle. Malalaki yan. At meron talagang triangle. Hindi ko lang nakita yan sa personal. So kapag merong ganito, itong punong niyog na to, remarkings, kahit bata pa yan ng niyog, ay ibig sabihin merong item sa malapit sa niyog or sa ilalim ng niyog. Meron kasing nakatingin na mata, oh. So pwedeng meron dito, lalo na kapag may remarking sa puno ng niyog. Ngayon tingnan natin ang gitna. Pag sa gitna tayo titingin, matulis. Matulis na siya, o makikita na yung tuka. Ibon kasi ito, may mata. At ang tinuturo ng tuka ay malapit pa rin sa puno ng niyog, 'di ba? Dito yung niyog sa sa banda rito yung niyog nakaganon. Kanina yung mata nakatingin sa may unahan ng niyog, 'di ba? Itong tuka naman ay ganon din na direksyon. Pero nasa distansya yata sila ng 2 metros. So 2 meters ang distance tinuturo ng mata at ng tuka. Ngayon tingnan natin ang side view. Ayan, makikita na mayroong liig. Ayan, nakaganyan, no? Tuka. O, 'di ba? Ito liig, oh. At mata. Sa treasure code and symbols, ang ibon ay talaga ang ibon? Yamashita treasure symbols. Ang ibon kapag parang natutulog siya, nakaganito, parang nakalublob siya sa lupa or sa kanyang pugad. So kapag ganyan na ang ibon ay parang nagpupugad, ang ibig sabihin ay treasure under sa kanyang treasure. So dito ang treasure sa kanyang baba. Ngayon kung ganito na nakayuko, of course, ang kanyang beak or tuka, ang kanyang tuka ay pointer. So ito yung pointer niya, ang kanyang tuka. So ngayon i-detect nyo ito na area. Kung meron kayong dowsing, kahit pendulum, kahit anong manual nyo, at kapag malakas mag-detect ito na portion,
tinuturo ng tuka, ay mag-test dig kayo dyan ng 2 to 3 meters. Maganda 3 meters talaga ang test-dig para malalim. At kumapal na kasi ang lupa sa tagal ng panahon. Kaya ang mga 2 meters na test-dig natin noon ay hindi na pwede ngayon kasi makapal na ang lupa. Kumapal yan dahil sa mga damo, sa mga dahon na nalaglag, nagiging lupa. So ito ang una, ang tinuturo ng tuka. Pangalawa ay ang tintingnan ng mata, sundan nyo sa banda rito. So, karamihan yan, dumidistansya talaga yan. Pinakamalapit ay 3 meters galing sa bato, galing sa ulo. So 3 meters to 357 ito eh. Test-dig sa 3, test-dig sa 5, at kung wala, panghuli ay 7 meters distance. So ganun yon sa kanyang mata. Dito sa nguso, sa tuka, wala na kasi nakaturo na siya sa baba eh. So dito na talaga yung test-dig niya. Alright, so yan lang ang aking analysis, mga ka-TH. Pero kung meron kayong mga detector dyan, ay i-detect nyo rin ang puwit nito, ang puwitan ng bato. So yung likod, i-detect nyo rito, banda. Kasi pwedeng nangingitlog ang ibon. Ang itlog ay yun yung kamuti. O yun yung ginto na hinahanap natin. And then, pukpukin nyo rin ng maso ang mga malalapad na portion ng bato na ito sa ibabaw. Pukpukin nyo rin. At kapag lalo na, kapag na-detect nyo na nasa loob ng bato, ay pukpukin nyo ang bato kasi mabubutas naman yan kapag nakapats. Nakapats lang sa simento. Ang mga ganito, tinatawag yan ng mga sucker deposit, quick deposit, yung mga sinuksok lamang sa loob ng mga bato. At karamihan talaga ng nakuha ng mga bumalik ay nasa loob lang talaga ng bato. Ilan na bang nakita ko na nasa loob ng bato? Na mga nakuha na recover sa tinatawag na inside the rock. Nasa 4 na. At panglima yung aking personal experience. Matagal na mga alahas sa treasure box. Pero hindi yun nilagay sa loob ng bato. Nasa minasa na simento sa loob ng kuweba na maliit. Maliit na underwater cave. Palagi ko yung binablog pero walang nakahalata eh. 2 beses kong binablog yun eh, yung napasok ko na cave noon. 18 years old pa ako noon. Wala akong dalang kagamitan dahil hindi pa makabili. Tanging librito lang eh. Wala pa kasing cellphone noon. Yung dala-dala ko ay compilation ng father ko na mga treasure signs, treasure maps. Tapos isi-xerox ko yun para kapag nabasa, meron pa akong magagamit. Kaya bilib na bilib ako sa mga treasure signs and codes. Kasi natagpuan ko yun na small stars ay dahil lamang sa sign. Ang sign noon ay ganito na arrow. Arrow talaga siya. Ginawa, merong 2 guhit. And then merong B sa dulo. And then meron siyang dot. Ganyan. So yan, kapag ganyan, ay alam ko na kung nasaan yan. Kasi nakakita ako ng ganyan. Yun lang talaga ang experience ko sa treasure hunting na nakakita tayo. Matagal na yun. Ang alaga ng mga ginto noon ay napakababa pa. Kaya hindi ka maging milyonaryo eh kapag nakakuha ka noon ng isang box na alahas. Hindi pa yun naabot pa rin ng 1 million. Mababa pa talaga ang gold noon, mga kababayan. Kaya ito, hindi ko ito makalimutan na sa akin eh. Kasi yan ang personal experience ko. Nakatatak yan sa gilid ng dingding ng kuweba. Pero ang kuweba ay underwater yun na cave ba?
Kapag low tide lang siya mapasok. Kaya napakaganda. Ganon talaga magtago ang hapon, napaka mahirap hanapin. Swerte lang yun kasi tinuro yun ng father ko. Kaya pinuntahan ko kasi ang father ko noon ay may sakit na. Kaya kung saan yung tinuturo niya, pinupuntahan ko kasamang isa kong trusted na kaibigan. Okay, so ito lang aking analysis mga katiyat sa inyong treasure marker na parang ibon na napakalaki. Ayan o. Kaya try nyo lang pag test dig. At good luck sa inyo. At sa mga bago pa lamang sa channel ngayon na nanonood, huwag kalimutan mag-subscribe para magkita-kita pa tayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat ng ating mga katiyats.